Sa ating pagbabalik sa bahay ni Tatay Antonio, may mga hindi pa siya naikwento sa atin na talagang makapanindig balahibo tungkol sa kuwebang huling pinuntahan ni Julie Vega at ang mga kwentong kababalaghan sa Mount Manalmon kung saan di umano dinala si Julie Vega. Noong pangatlong gabi, Sino kaya ang taong itim na ikinikwento nila? Sa tingin mo, kinuha talaga ng engkanto si Julie Vega? So, ito na guys, papunta na po kami sa bahay. Kung saan meron pa tayong mga hindi pa po narinig na storya na ikikwento po sa atin mamaya. Ngayon, ginabi na po kami. Yan. At doon na tayo magkwentuhan guys sa bahay nila. So mapapansin nyo dyan sa pinalipad kong drone kanina lang, na halos matuyo na tong ilog ng Madlum o dito po sa San Miguel, Bulacan. Isa po ito sa pinaka-haunted na lugar or maraming mga storya na kinikwento po sa atin or mga nangyari din dito. Marami din po ritong nasawi sa pamamagitan po ng pagkalunod. Oo. Kaya talagang isa ito sa kinatatakutan niya na maraming mga engkanto di umano. Lalong-lalo na yung bundok dyan na nakikita nyo sa drone. Yan yung way papunta dun sa Mount Manalmon guys. Kaya ito na. Malapit na tayo sa bahay ni Tatay. At ito na po yung huling pagbablog natin sa storya po ni Julie Vega. At kung saan po yung pinakakuweba na huling niyang pinuntahan o pinasok bago po siya sinasabing mapakilaman po ng mga engkanto. Wala na po dyan si Tatay Tonying. Rehan dyan, buhay pa yun. Hindi, nasaan po siya? Hando niya sa bahay namin sa taas. Ang handito si Ian. Ano ba ang kailangan nyo? Ano po yung may lang po yung may sadya lang kami tungkol sa kwento. Yung idadagdag po niya kasi nag-usap kami dati. Sabi niya may kwento daw siya kay Julie Vega, yung dati. Oo. Ako asawa nun. Ano bang... Kayo po ba yun? Hindi ko po kayo natandaan, Nay. Pasensya na. Opo, Nay, ano lang po, papunta kasi kami ngayon ng kuweba kung saan yung huling pinuntahan ni Julie Vega. Oo. Kasi nag-shooting sila dyan ng Opo. Bulawin. Ay, hindi Bulawin. Hindi, yung kay Julie Vega na po. Yung sa bahay niyo. Hindi, yung huling pinuntahan po niya dyan, saan po dyan? Yung tinuro sa akin ni Tatay dati. Na kuweba. Yung huling pinuntahan po ni Julie Vega bago po siya sinasabing maengkanto. Baka din siya, baka naakyat din sila sa kuweba na yun. Yung kasama po sa pinagshootingan. Yung pinagshootingan po nila dati. Oo. O sige po. Kasi dito lang naman sila ng shooting. Hindi ko lang malaan. Saan po ba yung bahay ni Tatay Tonying? Ay, bahay namin. Nasaan po siya ngayon? Doon sa kabila? Oo. Sa kalsada na. Pauwi na nga ako, naglaba lang ako. Pwede po bang sabayan ko na lang kayo? Tara na. Opo, tara. So ito na guys, ang asawa ni Tatay Tatay Tonying, sasamahan na tayo dun kasi lumipat na sila dun sa kabilang bahay. At wala na sila dito sa dating pinag-shootingan kay Julie Vega. Ngayon, meron kasing ipinangako sa akin si Tatay na hindi pa naikwento sa atin, na ikikwento niya tungkol dun sa sinasabing kuweba kung saan huling pumasok o huling naglaro-laro daw doon si Julie Vega, mga master. Ito na. Ayun, yung patakmat ng kahoy na mataas na yun. Andin yung bahay namin. Sige po. Maglalakad na lang po kami pabalik mamaya dun sa kabila. At gabi na kayo. Malayo po kasi. Kakabalik ko lang po, galing po ako ng Aklan nung nakaraan. Kaya po kayo nagsarado ngayon, may nasawi po nung nakaraan. Para maging yung mga nag-guide dito. Kaya sabi ko sa kanila, mag-aksaya kayo ng 3 araw. Ngayon, lahat ng hindi sasaling mga guide, Opo. aalisin ko na kayo sa grupo. Tanggalin na sa grupo. Kasi meron nga pong nalunod. Kasalanan ng isa na dadamay lahat, kamukha nga nung nalunod na yun. Opo. Ako'y busit doon sa yung lola, nagbibidyoke. Yung mag-asawa, doon, sisipag-inuman. Ayan. Ang layo lang nung kinaluro na ito lang at saka yung nakuha na posting na yun. Ibig sabihin, hindi nila nakita, ilang taon po yung nalunod? Ilang taon po yung nalunod? Magkapatid yun, 12, 14. Yung 14 na itulak ng bata sa kaya nakalutang. Ngayon, Opo. nung hinimatay naman ng lintak na batang nasa gay na
kinakuha agad. Mm-mm. Eh ilang minuto bago na tauhan. Opo. Tapos sinabi yung kapatid niya ando sa ilalim. O di makuha, patay na. Naku po. Taga-Pasig daw yun. Mm-mm. Nitong nakarang Biyernes Santo lang po. Oo, Kaya naghigpit po ngayon ng naghigpit po ngayon dito sa sa Madlum River. Ano? Kaya po naghigpit dito ngayon sa Oo, Madlum. inanola kinuha ng DENR. DNR. Eh, hindi tama. Kasi nadamay lahat. Mm-mm. Ayaw nila magpakaligo, ayaw nila magpalaba. Kaya. Opo. Eh, maganda. Parang nawalan ng karapatan yung iba, nadamay po yung iba na imbis. Damay ang buong barangay. Pati yung pera ng barangay, nasa kripisyo sa buwisit na bata na yun. Hayaan mo na, Nay. Wala na po tayo magagawa ano na po talaga minsan kahit yung kapabayaan po ng magulang. Kapabayaan nila, hindi kapabayaan ng mga kuwan yun dahil pagka kami mga anong ganyan, ang mga barangay tanod namin, mayroong megapone. Oo. Ang ilog hindi pantay-pantay yung ng lalim niyan, bantayan niyo yung mga anak niyo. Kaso kako, mas halin pa kayo dyan sa mga bata Pero tanong ko lang, Nay, wala po bang nag-guard o nagla-lifeguard ng time na yon? Lifeguard po, walang meron yung mga yung mga barangay tanod. Oo. Saka yun nga, ayun nag-aano ng megaphone na sinasabihan yung mga dumarating na bisita. Isa ako talaga sa mahigpit na nag-aano dito. Kaya kahit sila nagagalit sa akin, wala akong pakialam. Opo. Basta't nasa tama naman tayo Yes po. Sityo, ganun na lang. Oo. Kaya, Mapapatay nila tsaka Nay, dapat kayo po talagang pinapakinggan kasi nasa edad 74 na kayo, di ba? Ako kayo, sabit niyo sa tubig. Sabi kayo, nakakita kayo ng ilog. Ang inaano ko lang sa inyo, hayaan muna nating mauna yung kasabikan ng mga bata, lalo maliliit. Para lang nun, mga 3 oras siguro po pwede nang may magbantay muna. Hindi pare-pareho sila at imano mo. Oo, at saka baka piling ko nag-inuman na din yun, kaya po hindi na napansin yung mga anak. Lapit-lapit naman nung layo nung yung poste na yan, saka ito lang. Malayo pa yan. Ano pong nangyari? Anong oras na po nadala yung katawan ng mga nangyari yung pagitan 1:00, 2:00 ng hapon. Hapon. Tapos naitanggal na po dyan yung katawan, mga anong oras na po? Yung nung mahimas-masan yung ate. Kasi nagkulak yung batang babae, yung ate. Pero yung isa lang po ang namatay. Yung isa lang. Isa lang. Dahil naitulak nga nung naitulak yung namatay, isa. yun ang nagtulak doon sa ate para mapaibabaw. Babaw naman yung pinagkaanuhan. Oo nga, mababa nga. Talagang signos ng bata. Oo. Kumbaga, yung time na yun, yung araw na yun, nakatakda siyang mamatay, tayong lahat, meron kanyang ng oras ng kamatayan. Opo. At may kanya rin dahilan kung paano ka mamamatay. Tama. Pero hindi dapat isusi sa kasalanan ng... So yun pala yung parang ngayon naghihimutok dito yung mga tao. Dahil mahirap din daw yun. Kaya pala walang naliligo na ngayon dyan. Opo. Nakakalungkot naman yung ganun pangyayari. Kaya nga ako bukas, kahit ako. Kasi kami ng tatay ang pioneer niyang... Opo, alam po namin. Oo. Kaya ako bukas, makikipag-seminar din ako sa kanila. Para lahat kami naiintindihan namin yung kuwan. Opo. Ang do's and don't. Tsaka umidad na po kayo ng ganyan, syempre dapat talagang kayo yung pinakikinggan dahil... Ay talaga, itong madlang pinakikipaglaban po ito. Ako'y mahigit 10 taon akong health worker dyan sa Sibol. Nag-chairman ako dyan. Opo. At ang mister ko, dito yan. Naging kapitan din dito kami. Naging kapitan po pala dito si Tatay, Tunying? Ganun po, ngayon ko lang po nalaman. Pantatlong pangatlisya. Opo, galing naman. A few moments later. Lang po, ito na po yung pinakahuling yung kumbaga parang gusto ko muna magpaalam pansamantala. Parang huling hindi naman sasabihin ko huling pagkikita, pero huling pag-uusap na po tungkol dun kay Julie Vega. Kasi gusto ko na rin pong matapos na rin. Dahil marami po kasi nagtanong sa akin na bakit hindi ko raw po nilulubayan itong kay Julie Vega. Ngayon, part of history po kasi mga kamaster na bilang huling huling pag-storya natin tungkol kay Julie Vega. Kasi papasukin po natin yung kuweba maya-maya lamang. Nagpapasalamat po tayo ng maraming salamat kay Tatay Tunying kasi marami pong nanood ng huling natin. Yung umakyat ako sa taas, di ba, overnight po ako noon. Kaya nagpapasalamat ako unang-una kay Tatay Tunying dahil to sa pagkakataon. Pero huling tanong na lang tayo, yung tungkol dun sa... Yung may sinabi ka sa akin, may hindi pa tayo napag-usapan na tungkol kay Julie Vega. Yung tungkol po dun sa kuweba.
kasaysayan ng pag-shooting nila Salamat dyan po. May ano pa po kayo pakapit sa pa. Salamat Madlum. po. Nung kasalawa sila yung nag-shooting. Sa ayon doon sa istorya, Sa storya. parang nabati siya nung hindi tayo naniniwala ng tubusan nito. Hindi sabi-sabi na mayroong nakabati sa kanya tungkol na Ayon po sa kwento. sa kwento. Sang-ayon sa kwento. Para po sa mga Gen Z na hindi naman po masyadong familiar about doon kay Julie Vega, yan, yung mga bibigyan ko kayo ng konting history dyan. Oo, para po malaman din ninyo na talagang tumatak po sa history ng Pilipinas yung sikat na pagkamatay ko ni Julie Vega at yung nangyari po sa kanyang kwento. Ito po, lahat po ng mga storya na to ay ayon lang po sa bawat experience na na-experience po nila tatay at yung mga kwento din sa kanila at kwentong bayan dito sa San Miguel, Bulacan. So, para sa mga hindi pa nakakakilala, lalong-lalo na sa mga ilang Gen Z tungkol kay Julie Vega, siya ay ang isang sikat nung panahon niya nung 1970s. Ang huling pelikulang kanya ginawa na naging kontrobersyal ay ang Lovingly Yours, Helen, kung saan nga ginanap ito sa bahay mismo ni Tatay Antonio. Sa pelikula ay ginawa ito parang isang pagpasok ng isang demonyo sa katawan ng isang bata na kagaya niya. At sa husay nga sa mga horror na pelikula ni Julie Vega, naging sikat siya rito at sa kanyang mala-anghel na mukha. Kaya aalamin pa natin ang ilang pang nalalabing storya na hindi pa naikwento sa atin ni Tatay Antonio, kung saan may hinihinalang dahilan talaga kung bakit namatay daw umano si Julie Vega. Si Julie Vega ay namatay sa sakit na pneumonia. Halos 15 days bago siya mag 17 years old. Isa rin sa ginanapan niyang analisa na halos hindi natapos ang kanyang role dito dahil nga sa biglaan na pagkamatay ni Julie Vega. Naging interesado ako mula nang nalaman ko ang tungkol sa storya niya na may mga kababalaghan din na idinidikit sa kanya na di umano siya raw ay kinuha ng mga engkanto dito sa ating pinuntahang lugar. Malapit sa Madlum River na marami na rin kinuhang buhay, gaya ng nagtrending na mga estudyante na nag-field trip lamang dati dito. Pero tay, meron daw kasi, di ba meron pong laging pinaglalaro, di ba may kinuwento ko sa akin dati, may lagi siyang Tatay, dito pala kumain, dito rin kayo kumain. may pinaglalaroan po siya dong kuweba. Di ba? Yung sabi niya sa akin nung last time na ikikwento niya sa akin, may bandang likod, yung di ba sabi niyo po, di ba yung Ako doon natutulog doon, namamahinga. Doon sa kuweba na yun. Okay. At kung paniniwalaan ninyo, at nangyari na, matagal na rin naman nangyari. Tinikapin. Kasi, sang-ayon doon sa kasaysayan, yung una nilang i-testing yung pelikula, Opo. walang sound down na nalilin. Wala ba? Sang-ayon doon sa kanilang kwento. Yes po. Oo, kaya rin na pero meron doon nagpayo sa kanila na pabindisyonan doon sa bayan ng San Miguel. Yun, nung parang pelikula doon sa Juan, nagkaroon na ng sound yung kanilang pinag-iwan. Ano lang po, di ba may nabanggit ka sa akin yung sa Mount Manalmon na may mga tumutugtog doon dati? Oo. Kasi mga kwentong bayan po yan. May mga tumutugtog po doon sa Mount Manalmon and then ang nangyari is inaano po siya, di ba? Yung parang nagsasaya yung mga engkanto na sinasabi nga nila. Oo, yung parang kasayahan nga. Ngayon, sabi nyo nga po, may binanggit kayo na dati, ang kwento dyan, si Julie Vega ay ando doon, kasama ng oo, ando doon, kasama sa engkanto. So, ayon doon sa pet leader na nilapitan ng mga magulang. Ni Julie Vega. Hindi naman mismo yung mga magulang. Yung isang pet leader dyan sa ganyang kalawakan na ganyan. Opo. Meron nagpagamot sa kanya. Naikwento yung si Julie Vega hindi patay. Ang Julie Vega kasama ng mga engkantada sa Manalmon. Yun ang sabi doon sa Juan. Sabihin natin yung kung minsan tayo, pilosopo tayong tao nga hindi naman masyadong lang yan. Kung sabihin natin, para malawagan tornilyo. Opo. Totoo yun. Yun ang kwento. Doon lang namin nalaman, nadinig yung kwento na yun na si Julie Vega ay
Ang Ngayon, ilibing eka, nung ilibing eka si Julie Vega, sang ayon na rin doon sa ibang nakadalo doon sa Lamay, doon sa Buron. Eh, buhay eka si Julie Vega nung ginawanan. Dahil sang ayon sa kanilang istorya na rin, nakahiga ang, di ba, ang patay nakahiga, nakabuo. Opo. Tay, gusto mo na Pero, mo na. dadaan yung kamao mo sa likod. Dumadaan daw. Sino pong nagkwento no na dumaan daw yung kamay pagpasok? Yung kasamahan Pagpasok. nila, Ay, yung kasama ni Julie Vega? kasamahan nila doon sa pagsushooting. Sa pagsushooting. Oo. Ibig sabihin nung pinuntahan pa nila sa morgue si Julie Vega, isinusuot pa yung kamay, nakakadaan. Ginawa nga nila sa Wanda kasi yun, isang batikan pala yun. Kinikilabutan na. Pag ang patay pala, dapat ang likod. Yes po. Oo. Yun daw, nakalulusot yung kamay nila doon sa likod na harapan. Hindi dapat sa kuwan. Kaya naniniwala sila ng Elving Hill Julie Vega. Yung katawan lang ay kanin Julie Vega limpig. Pero yung talagang experience ko ni Julie Vega, naiwanan dyan. Pero tanong ko lang tay, ikaw ba, di ba, total kwentong bayan na po yan dito sa San Miguel. Meron po ba kayong narinig o meron po ba kayong nasubukan na pangyayari na ito ay nangyari po talaga na nakarinig kayo ng parang nagtutugtog? Ay, sobra. Ay, Oo, maniwala ka sa akin. talaga po. Opo, naniniwala po ako tay. Kaya nga po hindi kita babalikan ng makailang beses dito dahil marami po talaga natuwa ng mga taga-subaybay natin na doon sa storya nyo po dahil Alam niyo, hindi pa yung Julie Vega na yan. Bata pa ako halos. wala pa si Julie Vega. Oo, bata pa ako halos. Ang buhay na namin na kasi kung napunta ka rin sa Manalmon, Diba? yung iba parang manggahan, amin yun, doon kami nakatira. Doon pa lang, nadidinig namin yung tugtog ng mga kwando sa gubat. Opo. Pagka pinakinggan mo ganyan, hindi na maganda tugtog. Maganda talaga ang tugtog. Yung di ba sabi niyo sa akin dati nagko-combo? Oo, Parang orkestra eh. ay, parang Oo, orkestra. tugtog eh. Hindi, makikinggan namin. Hindi kilabutan. Hindi magtatagal yun. Lilipat sa kabilang gubat. Yung tugtugan. Kaya, nung malaong, pati yung kalawakan na yan, nadidinig na, dito naman sa Miguel Mabio. Kaya napasagan nyo na bandang gala, Bandang gala. pag-gala-gala. Parang ako tay, Master Gala, may gumala. Ganun pala tay, no? So, ibig sabihin po, yun na yung Papasok mo. Nagagaya na yun, no? May tatuman. So tay, ano yung mga, di ba bukod doon sa anino na sinasabi mo dati dyan? Opo, yung 7 estudyante nung naanod. Namatay na lahat yun. Opo. Hindi, at ano, na-order na ka na sarado po na yung lugar. Opo. Sarado po sa mga bisita. Nangyari yun. Nung pangatlong gabi, na ikakapagkalulod ng mga panayon, yung isang guide ko, ako ang pangulo ng samahan dyan eh. Opo. Nagbabantay ng kanyang uring doon sa kanilang area. Oo. Nadinig din parang nag-iiyak ang dumadaan doon sa trail namin doon sa puntar sa Manamon. Papuntang Manalmon, doon yung Oo, narinig. sabi ko, kala ko may sarado, bakit para may nag-uusapan may kano sa... Anong taon po nangyari, tay? Ay, doon mismo mangyari yung pagkadurod na yun. Ay, yung oo. Hindi ko lang matanda kung anong taon yun. Opo. Hindi ko matanda kung anong taon. Nung sa tansyan nung guide ko, na mula rin sa kanyang pwesto, kinadigan yung mga bonus na nagdadaan doon sa tuwag namin easy trading, yung daanan na yun. Opo, yung madaling daanan. Hindi masyado mataray. Sa tansyan niya, sa 20 o 25 minuto, sa lakad, aabot na rin tuktok ng Manalmon. Yun ang nga naglalakad. Yung sa layo ng distansya. Opo. Kumbaga dapat hindi dapat dinig na dinig kasi ang layo, di ba? Pero kayo na yung nagdadaanan, malapit lang doon sa kanya nung... doon sa mismong na pinangyarihan. Hindi, yung binabantayan ng uli, Opo. malapit lang yung trail, meron siguro mga 50 meters eh. Kasi taas lang ng gulod yung trail na yun, nasa ibabaw ko eh. Kaya dinig. At sinasabi ko, mula rin sa kanya rin ka na yun, hanggang doon sa taas ng Manalmon. Kung tatantahin natin, lalo mabilis ako,
Eh, 20 minutos lang kaya. Oo. Nasa itaas na tayo ng mga mo. Opo. Eh, maniniwala ka bang nung panahon eh, tumugtog yung banda doon sa mismong Ay, gusto malapit. tatlong mga naman yun na yun. Gusto malapit na. Parang welcome party ka ko yan. Doon sa mga kinuha ng mga engkanto na yun. Yun eh, hindi gawa-gawang kwento. Hanggang doon sa mga dyan sa sasabi Opo, opo. Kundi yun siyang titulito ng Kulago. Kumbaga Dinig- kumalat yung kwento na yon. Dinig yung tugtugan doon sa map, sa Manalmon mismo. Manalmon. Oh. Dahil dinig yung tugtugan. Malakas ang tugtugan. Gano'n po kalayo yung Mount Manalmon dito, Tay? Mura na yun mga hindi ka kilometro. 2 kilometro mula rito. 2 kilometro lang. Oo. Tay, kape. Ang kape mo. Grabe pala. So tay, ano yung huling naranasan mo diyan tungkol diyan sa ilog ng Madlum po na yan? Yung huling naranasan niyo po. Ang nakakala naman akong karanasan dyan, maliban yung mga aksidente hindi sinasabi. O yung mga nalulunod. Oo. Yung gano'n. Pero yung mga tinig, 'di ba sabi niyo may tumawag dati sa anak niyo? Yun. Yun, yung bukod pa po doon, ano pa po yung merong Yun lang ang kwento. tsaka yung anino. 'Di ba may mga paniniwala na iba. Base sa paniniwala mo talaga, tay. Sa tingin mo kinuha talaga ng engkanto si Julie Vega? Yun ang sa paniniwala ko talaga. Paniniwala nyo lang po. Paniniwala ko. Opinion, oo. Opinion ko lang yung itang si Julie Vega. At maalaman mo ng mga magulang niya Hindi, wala na po yung magulang eh. Namatay na rin po. Opo. Mga kanila. Bilisado. Nakakat doktora tayo mga magulang niya. Kaya hindi naniniwala ng problema. Yes po, tama. Oo. Pero nakakapagtaka lang tayo, no? Di ba, doktor, hindi naman naniniwala. Bakit bandang huli lumapit pa rin sila sa... kasi nga kinuha na sila ng talat mo kang nakabati yung anak ninyo sa mandlog punta po sa kahain kayo. Nagpatawas po ba sila? Hindi. Hindi ko alam kung ano yung nangyari at pero nung hindi na halos bumabangon itong Julie Vega, ay tinapat na sila nung fake healer na tumitingin. Tinapat na sila. Pupunta na kayo ron. Na kasi talagang nabate. Kung hindi kayo ang doktor nga kayo, hindi kayo naniniwala. Pero sa akin, paniniwala, yung anak ninyo nabate naman yun. So talagang no? Kaya naghain nga sila. Talagang mahiwaga po yung ilog na yan, no? Ay, totoo. Totoo yun. Kami kasi tayo, pupunta kami ngayon doon sa may saglit sa kuweba. Kasi nga po may mga narinig din kaming iba na ang kwento dati parang tumatakas daw palihim itong si Julie Vega at naglalaro nga daw doon malapit sa kuweba. Kaya lang hindi naman po natin masabi na totoo yun, pero gusto lang po namin subukan kung meron kami maririnig ng ganitong kahit gabi na. Pupunta ka na. Yung mangyayari yung pagkalunod na yun, alam ba niyo yung mga kaibigan, isang mga anak na kaibigan namin yun, nagsikar sa niyo, ang paliguan. Opo. Nung lumipat sa dalaga, mga lakalakong babae. Dalaga, nilipat ko sa kapularong ko, patulong sa baligon. Alam ba yung nadinig yung salitang, umuwi na kayo, pero meron kami kukunin. Wala. Nadinig yung boses na yun. Kaya hindi na nakapagpaalam sa amin. Sabihin na nga namin itinawag sa cellphone nila, nakauwi na sila. Sa pasensya na rin, hindi sila nakapagpaalam na kasi. Sabi ay karang tiling na dinig namin. Umuwi na kami, meron silang puhunin. Tapos hindi pa rin sila umuwi. Umuwi na oras mismo, harinig yung ko na yun. Volters, hindi na nakapagpaalam sa amin. Hindi na nakapagpaalam. Parang may nagpa-uwi po sa kanila. Mayroong nagpa-uwi sa kanila. Oo. Pero wala naman po kinuha sa kanila. Wala naman po namatay. Grupo nila, ala. Parang pinaalalahanan sila. Muna nga kayo, pero kami kukunin. Yun nga kinabukasan nangyari yun. Ay, kinabukasan nangyari yung aksidente na yun. Kinabukasan, no? Okay, tay. Sige po.
Kaya nagpapasalamat po tayo muli kay Tatay Tunying sa ibinigay niyang legit na story na nangyari po talaga, paniniwala po nila. Yung mga nakakapangilabot pong kwento na hindi pa po narinig ng karamihan tungkol po sa history kay Julie Vega na isiniwalat po sa atin ni Tatay ngayon. Maraming salamat. Maraming salamat Tay sa pagbigay ng storya na yan. Dati po palang kapitan si Tatay, ikatlo po kayo, no? Naging kapitan dito. Pangulo, putuwagin lang, hindi ka kapitan. Pangulo ng sitio pa, hindi pa po kapitan. Hindi pa kapitan. Pupuntahan na natin ngayon yung mismong kuweba. So sa part 2 na lang guys yung ating pagpunta dun sa pinaka-kuweba na nagpapasalamat tayo kay Tatay Antonio na i-share sa atin yung story na ngayon ko lang po talaga narinig at talagang nakakapangilabot.